Isang dating elite officer, ginawang alila at punching bag sa sariling tahanan. Sa gitna ng marangyang birthday party sa Iloilo, isang malakas na suntok ang nagpabagsak kay Alina, habang ang asawa niyang si Crisanto ay malamig na nag-utos. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Habang humahalo ang dugo sa alak, ang dating tagapagtanggol ng bayan ay nagpasya. Tapos na ang pananahimik. Ang pagbabalik ng isang general sa loob ng bahay. Sino ang unang luluhod sa ganti ng isang pusong tinapakan? Abangan ang muling pagbangon ni Alina. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid ko, Alina. Huwag mong ipahiya ang pamilya Arrieta sa harap ng maraming tao. Ang boses ni Crisanto ay tila isang malamig na patalim na bumaon sa pandinig ni Alina. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng pag-aalala. Ang mga salitang yon ay hindi nagmula sa asawang nangako sa kanya ng proteksyon sa harap ng dambana, kundi mula sa isang estrangerong mas pinahahalagahan ang wad na danggal kaysa sa sarili niyang asawa. Sa gitna ng malawak at marangyang ballroom ng Arrieta Mansion sa Iloilo, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga ilaw na nanggagaling sa naglalakihang chandelier ay tila mga mapanghusgang mata na bumubulag sa kanyang paningin. Nakatayo si Alina sa gitna ng buluwagan, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang isang antigo at mamahaling brooch, isang regalong pinag-ipunan niya mula sa kanyang huling sweldo sa militar na inihanda niya para sa kaarawan ng kanyang biyenang si Doña Felicitas. Dahan-dahang gumapang ang panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang panginginig ng takot na naranasan niya sa gitna ng bakbakan sa Mindanao, kundi ang panginginig ng isang pusong unti-unting nadudurog. Ramdam ni Alina ang malapot na likido na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang labi, ang lasa ng dugo na humahalo sa kanyang laway. Kanina lamang, sa harap ng mga opisyal at negosyante, isang malakas na sampal at suntok ang iginawad sa kanya ni Leandro, ang kapatid ni Crisanto, matapos niyang sawayan ang pambabastos nito sa mga tauhan sa kusina. Ang brooch na hawak niya ay nahulog sa sahig. Bumukas ang kahon, at ang mga kumikinang na bato ay humilata sa pagitan ng kanyang mga paa, tila mga luha ng kristal na nawalan ng halaga. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang dati ay malakas at matikas na postura na isang opisyal ng militar ay tila isang marupok na rebulto na handa ng gumuho sa anumang sandali. Ang ingay ng tawanan at bulungan ng mga bisita ay unti-unting naglaho, napalitan na isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang ulo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, parang may nakabarang malaking bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naramdaman niya sa kanyang mga sentido, mabigat at masakit. Tila isang martilyo na pilit binabasag ang kanyang huling pagtitimpi. Tiningnan ni Alina ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Crisanto ay walang emosyon habang inaayos nito ang kanyang mamahaling tuksido, umiiwas sa tingin ng asawang duguan. Doon ay naramdaman ni Alina ang isang uri ng lamig na hindi kayang tapatan ng anumang bagyo. Ang paligid na dati niyang itinuring na tahanan ay biglang naging isang mapanglaw na kabaong nagawa sa ginto at marmol. Ang amoy ng mamayaling pabango at wine sa hangin ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa suntok na natanggap niya kanina. Ito ba ang naging kapalit ng kanyang pagsuko sa tungkulin para sa pamilyang ito? Ang kanyang dangal ba ay kasing mura lamang ng mga bubog ng brooch na ngayon ay tinatapakan na ng mga sapatos ng mga taong walang pakialam? Huwag kang mag-eskandalo, Alina. Your mind is unstable. Masyado nang marami ang iniisip mo mula noong umalis ka sa militar. At ang nangyari kanina ay patunay lang na hindi mo na kaya ang pressure ng isang normal na buhay. Ang boses ni Doña Felicitas ay tila isang malambot na unan, ngunit sa loob nito
ay may nakatagong mga timik ng lason. Nakatayo ang matandang babae sa gilid ng malaking kama ni Alina, suot ang kanyang mamahaling nightgown na yari sa sutla, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri. Walang bahid ng pagsisisi ang kanyang mukha matapos ang kahihiyang dinanas ni Alina sa gitna ng bulwagan. Sa halip, ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Tila tinitingnan ang isang sirang kagamitan na kailangang itago sa madilim na sulok. Ipinasok sila ni Crisanto sa loob ng silid at marahang isinara ang pinto, na tila ba ang pagkulong kay Alina ang solusyon sa lahat ng problema. Ang silid na ito, na pinalamutian ng mga gintong detalye at malalambot na carpet, ay biglang naging isang napakaliit na rehas para kay Alina. Ang amoy ng sariwang bulaklak sa vase ay naging nakakasulaso, tila amoy ng mga bulaklak sa isang libing. "Uminom ka nito," utos ni Doña Felicitas, sabay abot ng isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. "It's a sedative. Makakatulong ito para kumalma ang nerves mo. Ayaw nating maulit ang eksena kanina kung saan pati ang sarili mong bayaw ay pinagbibintangan mo ng kung ano-ano dahil lang sa iyong PTSD." PTSD. Ang salitang iyon ay binitawan ng kanyang biyenan na parang isang maruming basahan. Ginamit nila ang kanyang mga sakripisyo sa serbisyo bilang isang sandata para palabasin na siya ay baliw. Tiningnan ni Alina si Crisanto, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang asawa niya ay nakatingin lamang sa bintana, tila mas interesado sa dilim ng gabi kaysa sa kaligtasan ng kanyang asawa. "Crisanto, naniniwala ko ba sa kanila?" Mahina at paos na tanong ni Alina. Ang bawat salita ay parang pagpiga sa kanyang sugatang puso. "Alina, please, just take the medicine," sagot ni Crisanto nang hindi man lang lumingon. "Mom is right. Masyado kang naging bayolente kay Leandro. We are just protecting you. Ayaw naming lumala ang sitwasyon mo." "Protecting me?" Ang tanong na iyon ay sumigaw sa isipan ni Alina. Pinuprotektahan siya sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya? Pinuprotektahan siya sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa kanya habang ang kanyang mukha ay namamaga pa rin mula sa suntok ng kanyang bayaw? Dahan-dahang kinuha ni Alina ang tableta. Ramdam niya ang matalas na tingin ni Doña Felicitas, naghihintay na malunok niya ang katahimikan na ibinibigay nito. Sa gitna ng kanyang pagkadurog, ang disiplina ng isang sundalo ay biglang gumising sa kanyang sistema. Ang kanyang katawan ay maaaring sugatan, ngunit ang kanyang isip ay kailangang manatiling matalas. Isinubo niya ang gamot at uminom ng tubig, ngunit sa isang mabilis at sanay na pagkilos, itinago niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila, sa gilid ng kanyang bagang. Hindi niya hinayaang lumapat ang gamot sa kanyang lalamunan. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. "Good. Now, rest. Huwag kang lalabas ng silid na ito hanggat hindi namin sinasabi. We told the guests you had a sudden attack and needed medical isolation." Huling sabi ni Doña Felicitas, bago narinig ni Alina ang tunog ng susi na pinihit mula sa labas ng pinto. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Iniluwa ni Alina ang tableta at mahigpit itong dinurog sa kanyang palad. Ang kanyang mga luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay dahan-dahang umagos, mainit at masakit sa kanyang pisngi. Ilang oras ang lumipas nang ang buong mansyon ay tila tulog na, nakarinig si Alina ng mahihinang bulungan sa labas ng kanyang pinto. Ang kanyang mga pandinig na sinanay sa mga operasyon sa gubat ay agad na naging alerto. Dinikit niya ang kanyang tenga sa malamig na kahoy ng pinto. "Sigurado ka ba, Ma? Baka malaman ni Alina." Boses iyon ni Crisanto, puno ng pag-aalinlangan, ngunit mahina. "How will she know?
Tulog siya at mananatiling tulog sa mga susunod na araw. Sagot ni Doña Felicitas, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Kailangan nating bayaran ang utang ni Leandro sa kasino bago kumalat ang balita. Ang lupain ng mga dayang hirang sa Iloilo ang tanging paraan. Bukas na bukas, pipirmahan natin ang mga dokumento gamit ang pirma niya. Wala siyang magagawa. Sino ba ang maniniwala sa isang baliw na sundalo? Ang bawat salita ay tila isang bala na tumama sa dibdib ni Alina. Hindi lamang ang kanyang dangal ang kinuha nila. Pati ang huling alaala ng kanyang mga magulang, ang lupang kinatatayuan ng kanilang tahanan, ay balak nilang nakawin para lamang sa bisyo ng isang lalaking nanakit sa kanya. Napasandal si Alina sa pinto. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang kamao ay unti-unting nagkurba. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sa loob ng madilim na silid na iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Kakasimula pa lang nito. Nang sumilip ang unang sinad ng araw sa pagitan ng makakapal na kurtina, ang silid ay hindi pa rin nagbago. Malamig, malungkot, at puno ng mga anino ng pagkakanulo. Para kay Alina, ang bawat segundo ng pananatili sa loob ng mansyong ito ay tila isang dahan-dahang paglubog sa kumunoy. Ang kanyang katawan ay nanghihina dahil sa puyat at gutom. Ngunit ang kanyang isipan ay tila isang makinang patuloy na gumagana, sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang sitwasyon. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa kanyang maliit na cabinet. Sa pinakailalim ng kanyang mga gamit, kinuha niya ang isang lumang litrato. Naroon ang kanyang ama, suot ang kanyang luma, ngunit malinis na barong, nakatayo sa gitna ng malawak na lupain nila sa labas ng lungsod ng Iloilo. Ang lupang iyon ay hindi lamang dumi at damo para kay Alina. Iyon ang bawat butil ng pawis ng kanyang mga ninuno, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan bago siya naging isang sundalo at bago siya naging isang Arieta. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan niyo. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang panata na tanging ang apat na sulok ng silid ang nakakarinig. Gamit ang kanyang kasanayan sa patago at tahimik na pagkilos, binuksan ni Alina ang pinto ng kanyang silid. Sa kanyang pagkagulat, hindi ito nakakunci mula sa labas. Marahil ay naging kampante ang kanyang biyenan na tatalab ang gamot na kanyang ininom. Tahimik siyang naglakad patungo sa opisina ni Doña Felicitas sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila isang pagsusuri sa teritoryo ng kaaway. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay bumati sa kanya. Hindi nagtagal at nakita niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Naroon ang mga dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari ng lupain ng mga dayang hirang. At sa ibaba ng pahina, nakita niya ang kanyang pangalan. Isang perpektong panggagaya sa kanyang pirma. Ngunit alam niyang hindi kailanman hahawak ng panulat ang kanyang kamay para ipamigay ang kanyang pamana. Anong ginagawa mo rito, Alina? Ang boses ni Crisanto ay galing sa dilim ng pintuan. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pagod at pagkairita. Pumasok siya at binuksan ang maliit na ilaw sa mesa na nagbigay ng madilaw at malungkot na liwanag sa kanilang mga mukha. Crisanto, bakit may ganito? Bakit nakapirma na ako rito? Pang-iinig ang boses ni Alina habang itinataas ang papel. Ito ang huling alaala ng mga magulang ko. Ito na lang ang natitira sa akin. Lumapit si Crisanto at pilit na kinuha ang folder mula sa kamay ni Alina. It's for the family, Alina. Leandro is in big trouble. Kung hindi natin mababayaran ang mga utang niya,
madadamay ang pangalan ng mga Arieta. We have no choice. Isang pirasong lupa lang yan sa probinsya. We can buy you a new house in the city, much better than that farm. Isang pirasong lupa lang? Ulit ni Alina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit. Hindi ito tungkol sa halaga ng lupa, Crisanto. Tungkol ito sa danggal ko. Ninakawan niyo ako habang pinagmumukha niyo akong baliw. Lower your voice, utos ni Crisanto. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. You should be grateful. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa ospital ng militar pagkatapos ng injury mo. We took you in. We gave you a name. Utang mo sa amin ang buhay mo, kaya huwag kang magsalita tungkol sa danggal. Ang bawat salita ni Crisanto ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Leandro. Ramdam ni Alina ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay tingin sa kanya ay isang asong dapat laging marunong tumanaw ng utang na loob, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling kaluluwa. Wala kang utang na loob na bata ka. Isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Nakatayo si Doña Felicitas sa pintuan, ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na handang manuklaw. Crisanto, ibalik mo siya sa silid niya. At bukas, tatawag tayo ng doktor. Kailangan niyang ma-confine sa psychiatric ward. Masyado na siyang nagiging bayolente at delusional. Hinawakan ni Crisanto ang braso ni Alina, mahigpit at masakit. Let's go, Alina. Huwag mo nang palalain ang lahat. Wala nang nagawa si Alina, kundi ang magpatiyanod. Ibinalik siya sa kanyang silid at sa pagkakataong ito, narinig niya ang malakas na pagpihit ng susi mula sa labas. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pinto. Ang kanyang dangal ay ninakaw, ang kanyang boses ay pinatahimik, at ang kanyang kinabukasan ay tila isang madilim na bangin. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, napatingin si Alina sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng madilim na harden, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki. Nakatayo ito malapit sa gate ng mansyon, nakatingin ng diretso sa kanyang bintana. Ang lalaki ay suot ang isang familiar na jacket, isang jacket na may tatak ng kanyang dating unit sa militar. Sino ang lalaking yon? At bakit siya narito sa gitna ng gabi? Ang gabi sa Iloilo ay tila isang malawak at itim na telon na bumabalot sa mga lihim ng mansyong Arieta. Ngunit para kay Alina, ang dilim ay hindi kaaway. Ito ay isang pamilyar na kaibigan. Gamit ang kasanayang nakuha niya mula sa mga taon ng pag-espiya sa kagubatan, marahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang silid. Ang tunog ng paggalaw ng kahoy ay kanyang pinigilan sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-angat, sapat lamang para makalusot ang kanyang payat na katawan. Hindi siya tumalon. Bumaba siya gamit ang matitigas na sanga ng puno ng mangga na nakadikit sa pader ng mansyon. Ang kanyang mga galos at pasa ay humahapdi sa bawat kilos, ngunit ang sakit sa kanyang pisikal na katawan ay walang-wala kumpara sa apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang minuto, nalampasan niya ang mataas na bakod at narating ang madilim na kalsada sa labas. Doon, sa ilalim ng isang pundidong ilaw sa kanto, nakatayo ang isang lalaking tila bahagi na ng anino. Nang makalapit si Alina, lumingon ang lalaki. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga balikat ay malapad, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tanging mga sundalo lamang ang nakakaunawa. Major Santillan! Mahinang tawag ni Alina. Ang kanyang boses ay nanginghinig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa biglang pagbugso ng emosyon na makakita ng isang taong nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Agila, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim at baritono, tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Anong ginawa nila sa iyo? Humakbang palapit si Rafael
at pilit na tiningnan ang mukha ni Alina sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nang makita niya ang namamaga pang pisingi at ang pumutok na labi ni Alina, naramdaman ni Alina ang pagigting ng panga ng kanyang dating kasamahan. Ang mga kamao ni Rafael ay mahigpit na nagkurba sa kanyang gilid. Isang tahimik na galit na tila bulkang mayon na handang sumabog. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa pinakamagaling na opisyal na nakilala ko, bulong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa awa at paghanga. Bakit ka nanatili rito, Alina? Bakit mo hinayaang tapakan nila ang iyong danggal? Yumuko si Alina. Ang kanyang mga luha ay muling naglandas, bumabagsak sa madilim na semento. Akala ko, Rafael, ito ang kapayapa ang hinahanap ko pagkatapos ng gyera. Akala ko, ang pag-ibig ni Crisanto ang magpapahilom sa akin. Pero mali ako. Ang bahay na ito, mas malala pa ito sa battlefield. Dahan-dahang kinuha ni Rafael mula sa kanyang bulsa ang isang puting panyo. May burda itong maliit na agila sa sulok at ang pangalang Alina na maingat na itinahi. Itinago ko ito sa loob ng 5 taon, simula noong mahulog mo ito sa kampo bago ka mag-resign. Ibinabalik ko ito sa iyo ngayon, hindi para punasan ang iyong luha, kundi para ipaalala sa iyo kung sino ka talaga. Iniabot ni Rafael ang panyo. Na magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Alina ang isang kuryente ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ang panyo ay mabango, amoy malinis na hangin at katapatan. Mga bagay na wala sa loob ng mansyong Arrieta. Maingat na pinunasan ni Alina ang kanyang muka. Ramdam ang bawat hibla ng tela na tila muling nagbubuo sa kanyang nadurog na pagkatao. Tutulungan kita, Alina, seryosong sabi ni Rafael. Hindi para maghigante, kundi para makuha ang hustisya. May mga kasama tayo na handang tumulong. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nag-usap sila ng sandali tungkol sa mga dokumentong nakita ni Alina at sa mga balak ng kanyang biyenan. Nangako si Rafael na sisimulan ang pag-imbestiga sa mga ilegal na transaksyon ni Leandro sa tulong ng kanilang mga koneksyon sa military intelligence. Ngunit ang oras ay mabilis na lumipas. Kailangan nang bumalik ni Alina bago mag-umaga. Inihatid siya ni Rafael malapit sa likod ng mansyon gamit ang kanyang lumang sasakyan. Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakasakal. Ito ay puno ng pag-unawa. Nang bumaba si Alina at marahang isara ang pinto ng sasakyan, tumingin siya sa bintana ni Rafael at tumango, isang tahimik na saludo ng pasasalamat. Ngunit pagtalikod niya para muling akyatin ang pader, isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang buong katawan. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay huminto at ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng pagbukas ng pinto. Lumabas si Crisanto mula sa kanyang itim na SUV. Ang kanyang muka ay madilim at puno ng nagangalit na selos. Sino ang lalaking yun, Alina? Ang boses ni Crisanto ay tila kulog na nagbabanta ng malakas na bagyo. Kaya ka ba tumatakas sa gabi? Para makipagkita sa ibang lalaki habang ang pamilya ko ay pinoprotektahan ka? Napatigil si Alina. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumungo. Hawak niya sa kanyang palad ang panyong ibinigay ni Rafael, mahigpit at matatag. Ang galing mo palang umarte, Alina. Akala ko ba kailangan mo ng gamot dahil hindi mo na kaya ang pressure? Pero heto ka, malakas na nakikipagtipan sa ibang lalaki sa gitna ng dilim. Ang bawat salitang binitawan ni Crisanto ay tila mga lason na ibinubugas sa mukha ni Alina. Galit, selos, at ang nakakasakal na pag-aari ang nanghingibabaw sa kanyang boses. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang hayop na lalamon sa liit ni Alina sa ilalim ng ilaw ng sasakyan.
Hindi gumalaw si Alina. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga mata ng asawa. Hawak-hawak pa rin niya ang panyong ibinigay ni Rafael. Itinatago ito sa loob ng kanyang palad na tila isang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ang lamig ng madaling araw ay pumasok sa kanyang mga buto. Ngunit ang apoy ng pagkamuhi sa kanyang dibdib ay mas matindi. Isang kaibigan lang siya, Crisanto. Isang taong nakakaalala kung sino ako bago mo ako ginawang bilanggo sa sarili mong bahay. Mahinahong sagot ni Alina, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Kaibigan, sa ganitong oras? Alina, huwag mo akong gawing tanga. Biglang hinablot ni Crisanto ang braso ni Alina at kinaladkad siya patungo sa loob ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay mabigat at puno ng tensyon. Walang nagawa si Alina, kundi ang magpatiyanod, ramdam ang sakit ng pagkadiin ng mga daliri ni Crisanto sa kanyang balat, na tila ba nais nitong lagyan ng marka ang kanyang pag-aari. Pagpasok sa loob ng kanilang kwarto, marahas na binitawan ni Crisanto si Alina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang malakas na hudyat ng kanyang pot. Agad na nilapitan ni Crisanto ang maliit na kabinet kung saan nakatago ang mga luma at mahahalagang gamit ni Alina mula sa militar. Ito ba? Ito ba ang nagpapaalala sa iyo ng lalaking iyon? Sigaw ni Crisanto habang inilabas ang kanyang lumang fatigue uniform at ang ilang mga medalya ng karangalan. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Alina, sinimulang punitin ni Crisanto ang tela ng uniforme. Ang tunog ng nagigilas na sinulid ay tila tunog ng sariling puso ni Alina na unti-unting pinapatay. Itinapon ni Crisanto ang mga medalya sa sahig. Ang mga ito ay gumulong at tumama sa paa ng kama, nawalan ng ningning sa gitna ng gulo. Gusto mo ng alaala? Heto ang alaala mo. Dito ka lang sa tabi ko. Gagawin mo ang gusto ko dahil mahal kita. Mahal kita kaya kita pinoprotektahan sa sarili mong kabaliwan. Pagkatapos ng kanyang pagwawala, lumabas si Crisanto at muling narinig ni Alina ang tunog ng susi. Iniwan siyang nakatitig sa nadurog niyang uniforme at sa mga medalyang itinuring niyang simbolo ng kanyang sakripisyo para sa bayan. Napaluhod si Alina sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa napunit na tela. Ang hapdi sa kanyang puso ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na kirot na tila may sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto. Hindi ito ang marahas na katok ni Crisanto o ang mapang-utos na katok ng kanyang biyenan. Ma'am Alina, ako po ito, si Merly. Dahan-dahang bumukas ang maliit na sliding slot sa ilalim ng pinto na ginagamit para sa pagpasok ng pagkain. Isang mainit na bowl ng lugaw ang dahan-dahang itinulak papasok. Kasunod ang isang baso ng tubig. Kumain po kayo, ma'am. Alam pong wala kayong laman ang tiyan mula pa kagabi. Huwag po kayong susuko, ma'am. Nakikita po ng Diyos ang lahat. Ang boses ng matandang katulong ay basag, puno ng tunay na malasakit. Ang amoy ng luya at mainit na sabaw ay humalo sa hangin ng silid. Para kay Alina, ang lugaw na yon ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kahiyahiyang pagtrato ng pamilya Arrieta, mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng mainit na lugaw. Habang sinusubo niya ito ng dahan-dahan, bawat lunok ay tira nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang sistema. Nang kumalma na ang kanyang pakiramdam, tumayo si Alina at lumapit sa kanyang bintana. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging mapanuri. Tiningnan niya ang direksyon ng opisina ni Leandro sa kabilang wing ng mansyon. Naalala niya ang narinig niya tungkol sa mga dokumento. Dahil sa galit ni Crisanto,
nakalimutan nitong i-lock ang bintana mula sa labas. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagmamasid, napansin ni Alina ang isang kakaibang liwanag mula sa opisina ni Leandro kahit na madaling araw na. May mga taong labas-masok sa silid na yon na hindi mga tauhan sa bahay. Gamit ang isang maliit na salamin na nakuha niya sa kanyang vanity table, ginamit ni Alina ang refleksyon ng ilaw mula sa post sa labas para makita ang loob ng opisina ni Leandro mula sa kanyang anggulo. Nakita niya ang isang itim na vault na nakabukas at sa loob nito ay may isang pulang folder na tila itinatago ng maigi. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang disiplina bilang sundalo ay muling naghari. Hindi sapat ang umiyak. Kailangan niyang lumaban gamit ang utak. Isang hamak na sundalo ka lang na pinulot namin sa putikan, Alina. Huwag mong isipin na ang apleydong Arieta ay magbibigay sa iyo ng karapatang makialam sa mga lakad ng pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Felicitas ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Alina habang siya ay nakahiga sa kanyang kama, nagpapanggap na tulog. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Isang paalala na sa loob ng bahay na ito, siya ay hindi kailanman naging pamilya. Siya ay isa lamang palamuti na kapag naging abala ay madaling itatapon at yuyurakan. Nang marinig niya ang huling yabag ng mga paa ng gwardiya sa labas ng pasilyo, dahan-dahang imulat ni Alina ang kanyang mga mata. Ang dilim ng silid ay naging katuwang niya. Sa loob ng 2 taon, ang kanyang mga pandama ay tila kinalawang dahil sa komportableng buhay. Ngunit ngayong gabi, ang instinto ng isang agila ay muling nagising. Ang kanyang bawat paghinga ay kontrolado. Ang kanyang bawat galaw ay may layunin. Maingat siyang lumabas sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay humahanap ng kapet sa malamig na semento ng balkonahe. Ang hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang balat, nagdadala ng amoy ng dagat mula sa malayo. Isang amoy ng kalayaan na tila pilit na ipinagkakait sa kanya. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa kabilang wing ng mansyon kung saan naroon ang opisina ni Leandro. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila isang natural na musika na nagtatago sa mahinang gasgas ng kanyang mga sapatos sa bubong. Nang marating niya ang bintana ng opisina, laking pasasalamat niya na hindi ito nakasara ng maigi. Marahil ay dahil sa pagmamadali ni Leandro na umalis kanina. Marahan niyang itinulak ang salamin, tinitiyak na walang anumang ingay na malilika ang mga bisagra nito. Sa loob ng opisina, ang amoy ng matapang na sigarilyo at alak ay nanunuot sa kanyang ilong. Gamit ang isang maliit na penlight na kinuha niya mula sa kanyang emergency kit, sinimula ni Alina ang paghahanap. Ang kanyang mga mata ay tila mga radar na sumusuyod sa bawat sulok. Ang mesa ni Leandro ay puno ng mga kalat na resibo mula sa kasino at mga botelya ng mamahaling whiskey. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa itim na vault sa sulok. Naalala niya ang mga numerong madalas gamitin ni Leandro, ang petsa ng pagkapanalo nito sa isang malaking pustahan na ipinagyabang nito noon. Sa 3 pagsubok, narinig ni Alina ang mahinang tunog ng mekanismo ng vault na bumukas. Sa loob, naroon ang pulang folder na nakita niya kanina mula sa malayo. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila nakaranas na isang matinding pagsabog. Hindi lamang ito tungkol sa pagsusugal. Ang folder ay naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa mula sa iba't ibang maliliit na magsasaka sa Iloilo. Mga taong tulad ng kanyang mga magulang na nalinlang at natanggalan ng kabuhayan. At sa pinakailalim, nakita niya ang isang kontrata na nagpapatunay na ang mansyon mismo ay nakasanla na sa isang hindi kilalang korporasyon. Ginamit niyo ang lahat para sa kasakiman niyo? Bulong ni Alina, ang kanyang boses ay puno ng pait at galit. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin sa gilid ng vault. Isang maliit na plastik na sachet na may lamang puting pulbos.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lamang pala pagnanakaw ang ginagawa ni Leandro. Sangkot din ito sa mga ilegal na droga na pilit nitong itinatago sa likod ng pangalan ng mga Arrieta. Sa gitna ng panganib, napansin ni Alina ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng mesa na malapit ng mahulog dahil sa kanyang pagkilos. Sa halip na pabayaan ito, dahan-dahan niya itong inayos at inilagay sa gitna ng mesa. Isang automatikong kilos ng disiplina at kaayusan na itinanim sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang pag-iwan sa isang lugar na mas maayos kaysa sa dinatnan niya, kahit na ang lugar na yon ay pagmamay-ari ng kanyang kaaway. Biglang tumigil ang mundo ni Alina nang makarinig siya ng tunog ng susi na ipinapasok sa pinto ng opisina. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Wala siyang oras para lumabas sa bintana. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng malaking mesa ni Leandro. Pinipigilan ang kanyang paghinga hanggang sa sumakit ang kanyang baga. Ang pinto ay bumukas nang may kasamang malakas na kalabog sa pader. Pumasok si Leandro kasama ang kanyang asawang si Crisanto. "I'm telling you, Crisanto, kailangan nating ilipat ang mga dokumento ito bago magising ang asawa mo bukas." Masyado siyang mapanuri, lalo na't gising na ang pagiging sundalo niya. Boses iyon ni Leandro, puno ng kaba at pagmamadali. "Huwag kang mag-alala, bukas na bukas, ililipat na natin siya sa pasilidad sa labas ng lungsod. She won't be a problem anymore." Sagot ni Crisanto, ang kanyang boses ay tila yelo na nagpapatigas sa dugo ni Alina. Nakatitig si Alina sa mga sapatos ng kanyang asawa na ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang muka. Ramdam niya ang alikabok sa ilalim ng mesa na naggaganyak sa kanya na bumahing. Ngunit kinalagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Sino ang misteryosong tao na tinatawag ni Leandro sa kanyang cellphone na tinawag niyang Ninong at nangakong aayusin ang lahat ng problema nila sa pulisya? Habang paalis na ang magkapatid, biglang nahulog ang cellphone ni Alina mula sa kanyang bulsa at tumama sa semento sa ilalim ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa sahig ay tila isang malakas na putok sa loob ng tahimik na silid. Napatigil sa paglakad sina Leandro at Crisanto. Dahan-dahang lumingon si Leandro patungo sa direksyon ng mesa. "May tao ba riyan?" Mahina ngunit mapanganib na tanong ni Leandro habang dahan-dahang yumuyuko para tingnan ang ilalim ng mesa. "Ano akala mo, Alina? Na ang talino mo sa gubat ay uubra sa loob ng pamamahay ko? Sa lugar na ito, ako ang batas, at ikaw ay isa lamang basahan na pilit isinisiksik ang sarili sa isang pamilyang hindi ka naman tinanggap." Ang boses ni Doña Felicitas ay tila isang malalamig na patak ng ulan na tumatama sa hubad na balat ni Alina. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng silid habang si Alina ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Ngunit ang kanyang isipan ay tila isang mitsa na unti-unti nang nauubos. Kanina lamang, sa ilalim ng mesa ni Leandro, ang kamatayan ay tila humalik na sa kanyang no. Ngunit, dahil sa isang biglaang tawag mula sa misteryosong "Ninong!", lumingon ang kanyang bayaw at lumabas ng silid kasama si Crisanto. Nagkaroon ng pagkakataon si Alina na makabalik sa kanyang kwarto, ngunit hindi niya alam na ang kanyang biyenan ay naghihintay na pala sa kanya sa dilim, hawak ang kanyang hinulog na cellphone. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason, isang perpektong halimbawa ng gaslighting na tila gustong burahin ang natitirang bait sa isip ni Alina. Ang panghinginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago, kaya't mas pinili niyang itago ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga hita. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Bawat tibok ay masakit, bawat hininga ay tila isang pagsusumamo para sa hangin. "Tingnan mo ang sarili mo." Pagpapatuloy ni Doña Felicitas
habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang baba ni Alina para pilitin itong tumingin sa kanya. Ang dumi mo. Ang baho mo ng amoy ng pawis at dugo. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Ang pangalang Arieta, ang pagkain sa mesa mo, ang proteksyon laban sa mga alaala ng giyera na sumisira sa iyo. Pero anong ginawa mo? Ninakawan mo kami ng kapayapaan. Sa gitna ng kanyang pagkadurog, naalala ni Alina ang kanyang ama. Naalala niya ang disiplina ng pagiging isang sundalo. Kailangan niyang maging mapanuri. Kailangan niyang maging mapaglaro. Dahan-dahan, yumuko si Alina at kinuha ang kamay ng kanyang biyenan para magmano. Isang tradisyonal na kilos ng paggalang na ngayon ay ginagamit niya bilang isang taktika ng panlilinlang. Patawad po, Mama. Mahinang bulong ni Alina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Mali po ako. Masyado lang po akong natatakot na mawala ang lahat sa akin. Ang lupa ng mga magulang ko, yun na lang po ang mayroon ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Felicitas. Ang lupang iyon? Ipinagpalit mo na yon sa sandaling pumasok ka sa pamilyang ito. Hindi mo ba alam? Ang tatay mo mismo ang lumapit sa amin noon. Baon siya sa utang, Alina. Isinugan niya ang kinabukasan mo bago ka pa man maging sundalo. Kami ang nagbayad ng lahat. Kami ang nagligtas sa inyo mula sa kahihiyan. Utang mo sa amin ang bawat pulgada ng lupang iyon. Ang kasinungalingang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa huling hibla ng pasensya ni Alina. Alam niyang hindi nagsusugal ang kanyang ama. Alam niyang ang bawat salita ng matanda ay isang imbento para sirain ang kanyang pagkatao at ang alaala ng kanyang pamilya. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang isang kamay ay lihim na pinindot ang record button sa isang maliit na digital recorder na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Talaga po? Akala ko po ay maayos ang lahat. Pagpapatuloy ni Alina, pilit na pinapalabas ang kanyang pagiging inosente at mahina. Tanga ka talaga, tulad ng tatay mo. Muling pangungutya ng matanda habang naglalakad patungo sa pinto. Huwag kang mag-alala. Kapag nailipat na namin ang lahat ng titulo, hindi ka na namin kailangang tiisin dito. Ipapadala ka namin sa isang pasilidad kung saan ang mga tulad mong sira ang ulo ay inaalagaan. Doon, makakatulog ka ng mahimbing nang hindi mo na kailangang mag-isip pa. Nang marinig ni Alina ang tunog ng pagsara ng pinto at ang muling pagpihit ng susi mula sa labas, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagsuko ay biglang naging matigas na tila bakal. Kinuha niya ang recorder mula sa ilalim ng unan at pinakinggan ang boses ni Doña Felicitas, ang kumpisal ng pagnanakaw at ang pag-amin sa planong pagpapakulong sa kanya. Bumalik si Alina sa kanyang vanity table at kinuha ang isang lumang suklay na yari sa kahoy, ang huling regalo ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, dahan-dahan niyang sinuklay ang kanyang mahabang buhok. Bawat hagod ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang sarili mula sa mga maruruming salita ng kanyang biyenan. Sa bawat hagod, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Tila bumubulong na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa salamin, kundi sa tibay ng loob sa gitna ng unos. Ano ang nakita ni Alina sa likod ng litrato ng kanyang ama na kinuha niya sa opisina ni Leandro na may nakasulat na mga koordinasyon at isang pangalang Isagani? Habang tinitingnan ni Alina ang mga koordinasyon, biglang bumukas ang pinto. Hindi si Doña Felicitas, kundi si Leandro na may hawak na isang itim na tela. Bago pa man makasigaw si Alina, mabilis itong lumapit at itinakip ang tela sa kanyang muka habang nararamdaman niya ang matapang na amoy ng chemical na unti-unting nagnanakaw sa kanyang malay. Sabi ko sa iyo, Ma,
Hindi sapat ang gamot lang sa babaeng ito. Ang huling narinig ni Alina bago ang lahat ay naging itim. Alina, please. Huwag mo na itong pahirapan. Pumayag ka na lang sa gusto ni Mama. Ito lang ang tanging paraan para manatiling buo ang pamilyang ito. Ang boses ni Crisanto ay basag, puno ng wad na pagsisama habang nakatingin siya kay Alina na ngayon ay nakagapos ang mga kamay sa loob ng isang madilim at maalikabok na bodega sa likod ng mansyon. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa maliliit na siwang ng bubong ay tumatama sa mukha ni Alina na nagpapakita ng kanyang maputlang balat at ang mga bakas ng luhang na tuyo na sa kanyang pisingi. Ang amoy ng lumang kahoy at kalawang ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang malupit na paalala na ang kanyang tahanan ay naging kanyang piitan. Dahan-dahang imulat ni Alina ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa rin dahil sa epekto ng chemical na ginamit ni Leandro. Ngunit sa kabila ng pagkahilo, ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matingkad. Tinitigan niya ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong buhay, matapos siyang lisanin ang militar. Crisanto, mahinang tawag ni Alina. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hiling. Ito na ang huling pagkakataon. Isang beses lang pumili ka. Pumili ka sa pagitan ng katotohanan at ng mga kasinungalingan ng pamilya mo. Tara na. Umalis na tayo rito. Isusumbong natin sila, ibabalik natin ang lahat ng ninakaw nila at magsisimula tayo sa malayo. Kahit mahirap, basta magkasama tayo. Sandaling tumigil ang mundo para kay Alina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang pag-asa, isang maliit na ningas sa gitna ng kadiliman. Inaasahan niyang kukunin ni Crisanto ang kanyang kamay, kakalasin ang mga tali at yayakapin siya ng mahigpit. Inaasahan niyang maririnig ang mga salitang magliligtas sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ni Crisanto ay naging isang hatol ng kamatayan. Umiwas ng tingin ang kanyang asawa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng kanyang sariling kaduwagan. Hindi ko kaya, Alina, bulong ni Crisanto habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang gilid. Sabi ni Mama, kung kakampi ako sa iyo, itatakwil niya ako. Mawawala ang lahat sa akin. Ang posisyon ko sa kumpanya, ang pangalan ko, ang lahat ng kinabukasan ko. Arieta ako, Alina. Wala akong halaga kung wala ang pamilyang ito. Ang huling ningas ng pag-asa sa puso ni Alina ay tuluyang namatay, napalitan ng isang malamig at matigas na abo. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 2 taon, ang bawat sampal na kanyang tiniis at ang bawat gabing kanyang iniyak ay tila naging walang saysay. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang bayaning kanyang inakala. Siya ay isa lamang anino ng isang lalaking piniling maging alipin ng pera kaysa maging malaya sa pag-ibig. Dahan-dahang ijinalaw ni Alina ang kanyang mga daliri sa kabila ng hapdi ng lubid. Gamit ang kanyang huling lakas, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang gintong singsing sa kasal, ang simbolo ng kanyang pagkakatali sa lalaking ito. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng isang maalikabok na kahon sa kanyang tabi. Ang tunog ng paglapag ng metal sa tuyong kahoy ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagdurusa. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kilos na iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw ng pamamaalam. Kung ganon, mahinaw sabi ni Alina, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng emosyon. Papatayin mo na rin pala ang babaeng pinakasalan mo. Biglang bumukas ang pinto ng bodega nang may malakas na kalabog. Pumasok si Leandro kasama ang 2 lalaking nakauniporme ng isang pribadong ambulansya. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Tila mga makina na nakahandang sumunod sa utos. Tama na ang drama, Crisanto. Dadalhin na namin siya sa San Jose Sanctuary.
Wika ni Leandro na may mapang-uyam na ngiti. Doon, sisiguraduhin nilang hindi na siya makakapagsalita tungkol sa coordinates o sa kahit anong folder na nakita niya. She's officially a danger to herself and the public, remember? Nakatitig lamang si Crisanto sa sahig habang pilit na binubuhat ng mga lalaki si Alina. Hindi lumaban si Alina. Ang kanyang katawan ay tila isang walang buhay na manika. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana, tinitingnan ang malayo at madilim na kakahuyan sa labas. Saan matatagpuan ang San Jose Sanctuary? At bakit tila pamilyar ang pangalan nito sa mga ulat ng militar na nabasa ni Alina noong siya ay nasa serbisyo pa tungkol sa mga ilegal na detensyon? Habang isinasakay si Alina sa loob ng itim na van, nakita niya sa isang madilim na sulok ng bakod ang isang pamilyar na liwanag. Isang laser pointer na may kulay pula na tumama sa kanyang braso sa loob ng isang segundo bago nawala. Isang senyales. Ang van ay mabilis na umalis, iniwan ang mansyon na tila isang dambuhalang kabaong sa gitna ng gabi. Ang huling nakita ni Alina bago sumara ang pinto ay ang kanyang asawang si Crisanto na nakatayo sa gitna ng kalsada, unti-unting lumiliit at naglalaho sa dilim habang hawak ang singsing na iniwan niya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng itim na van ay tila isang dahan-dahang pagbilang sa mga natitirang sandali ng kalayaan ni Alina. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatali. Ngunit, ang kanyang isipan ay nagsisimulang magising mula sa malapot na ulap ng chemical. Kinagat niya ang kanyang sariling dila, sapat na lakas para makaramdam ng hapdi at lasa ng dugo, para lamang manatiling gising at huwag lamunin ng antok. Ang San Jose Sanctuary ay hindi isang ospital. Ito ay isang libingan para sa mga buhay. Naalala ni Alina ang isang intelligence report noong nasa serbisyo pa siya. Ang lugar na yon ay pagmamay-ari ng isang dating tiwaling opisyal na tumatanggap ng pera para itago ang mga taong nagiging hadlang sa mga makapangyarihang pamilya. Kapag pumasok ka roon, ang iyong pagkatao ay buburahin ng mga gamot hanggang sa maging isang anino ka na lamang ng iyong sarili. Huwag kang malikot, ma'am. Malapit na tayo sa kapayapaan mo. Wika ng isa sa mga lalaki sa loob ng van. Ang boses nito ay walang bahid ng awa. Ngunit bago pa man makasagot ang kanyang diwa, naramdaman ni Alina ang biglaang paglihis ng sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa kalsada ay umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ang malakas na pagyanig ng buong van. Hindi ito banggaan, kundi isang maingat at kalkuladong pagharang. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag hindi ng putok ng baril, kundi ng tunog ng pagbasag ng salamin at ang mabilis na pagbukas ng mga pinto. Sa loob ng ilang segundo, ang dalawang lalaking nababantay kay Alina ay mabilis na napatid ang pagkilos. Walang palahaw, walang madugong labanan. Isang malinis na operasyon na tanging mga eksperto lamang ang makakagawa. Isang pamilyar na anino ang sumulpot sa pinto ng van, pinuputol ang liwanag ng buwan. "Agila, nandito na kami. Hindi ka na nila masasaktan." Ang boses ni Rafael ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Dahan-dahan niyang kinalas ang mga tali sa kamay ni Alina. Nang mahulog ang mga lubid sa sahig ng van, naramdaman ni Alina ang biglang pagbagsak ng kanyang emosyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang katawan ay nangiininig lamang habang isinusubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Rafael. Ang amoy ng kanyang jacket, amoy ng ulan, pulbura at katapatan ang nagkumpirma sa kanya na tapos na ang bangungot sa loob ng mansyon. Inalalayan siya ni Rafael patungo sa isang naghihintay na sasakyan sa gilid ng kalsada. Doon, nakita ni Alina ang dalawa pa niyang dating kasamahan sa militar, sina Isagani at Sarah, na nakatayo ng tuwid at may mga matang puno ng pag-aalala at respeto. "Ma'am, handa na po ang safe house. Wala nang makakaalam kung nasaan kayo."
ulat ni Sarah sa isang mahinang tono. Habang nasa loob na sila ng sasakyan at papalayo sa lugar ng ambush, kinuha ni Rafael ang kanyang sariling jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Alina. Napansin ni Alina na bago ito isuot sa kanya, mabilis na tinanggal ni Rafael ang kanyang sariling nameplate at mga ranggo mula sa jacket, na tila ayaw niyong makita ni Alina ang anumang simbolo ng awtoridad na maaaring magpaalala sa kanya ng mga taong umabuso sa kanya. Isang maliit na kilos ng pag-iingat sa kanyang damdamin na nagparamdam kay Alina na siya ay pinahahalagahan hindi bilang isang asset o bilang isang biktima, kundi bilang isang tao. Dinala nila si Alina sa isang maliit na bahay sa tabing dagat, malayo sa karangyaan at kasakiman ng Iloilo. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay naging oyayi para sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa loob ng ilang araw, tahimik siyang inalagaan ni Rafael at Sarah. Walang pressure, walang tanong, tanging pahinga at pagkain na gawa sa pagmamahal. Ngunit, ang katahimikan ni Alina ay hindi nangangahulugang pagsuko. Habang lumalakas ang kanyang katawan, ang kanyang isipan ay muling nagbubuo ng isang plano. Hindi siya titigil hanggat hindi nababawi ang kanyang lupain at hanggat hindi nagbabayad ang mga Arieta sa kanilang mga kasalanan. Sino ang ninong na tinawagan ni Leandro? At bakit nang makuha ni Rafael ang cellphone na isa sa mga dumukot kay Alina, ang huling tawag ay nagmula sa opisina ng isang mataas na opisyal sa lokal na pamahalaan? Habang sinusuri ni Rafael ang mga dokumentong nakuha nila mula sa van, biglang namutla ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Alina na noon ay nakatitig sa dagat. "Alina, may kailangan kang malaman," mahinang sabi ni Rafael. "Ang pagkakasanla ng mansyon ng mga Arieta, hindi lang ito dahil sa utang ni Leandro. May nakapirma rito isa pang pangalan bilang guarantor, si Crisanto. Alam niya ang lahat simula't simula pa. At pinirmahan niya ang dokumentong nagsasabing ikaw ay incapacitated para makuha nila ang kontrol sa lahat ng ari-arian mo." Napatigil ang paghinga ni Alina. Ang huling hibla ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Sa pagkakataong ito, wala ng luha. Tanging isang malamig na apoy ng determinasyon ang nagniningas sa kanyang mga mata. "Huwag kayong mag-alala. Ang aking manugang na si Alina ay kasalukuyang nagpapahinga sa isang pribadong pasilidad. Masyadong naging mabigat para sa kanya ang mga alaala ng giyera at bilang kanyang pamilya, tungkulin naming ibigay ang pinakamahusay na pangangalaga para sa kanya." Ang boses ni Doña Felicitas ay umaalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng isang mamahaling hotel sa Iloilo. Nakatayo siya sa entablado, suot ang kanyang kumikinang na gown na yare sa mamahaling lace, habang ang mga tanyag na tao sa lipunan ay nakikinig ng may peking lungkot sa kanilang mga mata. Sa tabi niya, nakatayo si Crisanto. Tuwid na tuwid ang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay tila walang buhay na kristal, habang si Leandro naman ay palihim na nakangiti habang humahawak na isang baso ng champagne. Ang gabing ito ay inilaan para sa isang charity gala, isang palabas para linisin ang pangalan ng mga Arieta at ipakita sa lahat na sila ay mga biktima lamang ng isang baliw na manugang. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng mga violin ay bumabalot sa silid. Pilit na itinatago ang pagkabulok ng moralidad na nasa likod ng bawat ngiti ng pamilya iyon. Ngunit sa gitna ng talumpati ng matandang babae, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay naging hudyat ng pagtigil ng musika. Lahat ng mata ay lumingon patungo sa direksyon ng liwanag na nanggagaling sa labas. Isang babae ang pumasok. Hindi siya suot ng gown o anumang hiyas. Nakasuot siya ng kanyang full administrative military uniform. Malinis, plansado, at puno ng mga medalyang kumikinang sa ilalim ng mga chandelier.
Ang kanyang bawat hakbang ay may ritmo ng disiplina. Ang tunog ng kanyang bota sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Si Alina ito, ngunit hindi ang Alina na kanilang minaliit at sinaktan. Ito ang agila na handa ng lumipad at manila. Sa likod niya, nakatayo si Rafael Santillan at ang kanyang mga kasamahan, tahimik, ngunit nagbibigay ng isang aura ng hindi matitinag na kapangyarihan. Masyadong maaga para sa aking eulogy, Doña Felicitas. Ang boses ni Alina ay malakas at malinaw, tila isang utos na nagpatahimik sa buong bulwagan. Namutla si Doña Felicitas. Ang kanyang kamay na humahawak sa mikropono ay nagsimulang manginig. Si Crisanto naman ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Alina, anong kabaliwan ito? Sigaw niya Leandro, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Security! Ilabas ang babaeng ito! She's unstable! Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, itinaas ni Rafael ang isang remote control. Biglang bumukas ang malalaking projector screen sa likod ng entablado. Ang unang lumabas ay hindi ang mga larawan ng Charity, kundi ang video ni Leandro na nanununtok kay Alina sa nakaraang party. Kasunod dito ang malinaw na audio recording ng boses ni Doña Felicitas na inaamin ang pag-fake ng pirma ni Alina at ang plano nilang ikulong ito sa isang psychiatric ward. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na ugong ng pagkadismaya at galit. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na naroon ay tila mga kidlat na tumatama sa pamilya Arrieta. Ang kanilang dangal na pilit nilang iningatan ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo sa harap ng buong lungsod. Habang ang lahat ay nakatitig sa screen, dahan-dahang lumapit si Alina kay Crisanto. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ito sinampal. Inayos lamang niya ang medalyang nakakabit sa kanya sariling dibdib. Ang medalyang ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong siya ay nagtapos sa akademya. Maingat niyang hinawakan ang medalya, tila kumukuha ng lakas mula sa espiritu ng kanyang ama, bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Crisanto. Doon, nakita ni Crisanto ang kanyang sariling refleksyon. Isang lalaking walang halaga dahil ipinagpalit niya ang tunay na bayani para sa isang wad na trono. Hindi ang giyera ang sumira sa akin, Crisanto, mahinahong sabi ni Alina. Ngunit ang kanyang bawat salita ay tila isang hatol. Kundi ang pag-ibig ko sa isang duwag na tulad mo. Pero tingnan mo ako ngayon, nakatayo pa rin ako. At ikaw? Nakaluhod ka na sa sarili mong kahihiyan bago ka pa man bumagsak. Biglang pumasok ang mga opisyal ng pulisya sa loob ng ballroom. Hawak ang mga warrant of arrest para kay Leandro at Doña Felicitas dahil sa pagnanakaw, falsification of documents at illegal detention. Sino ang misteryosong abogado na lumitaw sa tabi ni Rafael na may hawak na folder na naglalaman ng mga ebidensya ng ugnayan ng pamilya Arrieta sa ninong na pinuno ng isang malaking sindikato? Habang pinupusasan si Leandro at pilit na inaakay si Doña Felicitas, biglang humabol si Crisanto kay Alina at lumuhod sa kanyang harapan, humahagulgol ng iyak sa harap ng lahat ng bisita at ng mga kamera. Alina, patawad! Patawarin mo ako! Gagawin ko ang lahat! Babawi ako! Pagsusumamo ni Crisanto habang pilit na hinahawakan ang dulo ng uniforme ni Alina. Tumingin si Alina sa kanyang asawa at sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Rafael na naghihintay sa kanya malapit sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing handa na siyang ilayo si Alina sa lahat ng ito. Isang desisyon ang kailangang gawin ni Alina sa harap ng buong mundo. Bitawan mo ang uniforme ko, Crisanto. Marumi na ang iyong mga kamay para hawakan pa ang huling bagay na nagpapaalala sa akin ng tunay na danggal. Ang boses ni Alina ay tila isang malamig na hanging umiihip sa kalsada pagkatapos ng isang malakas na bagyo.
Tahimik, malinis, ngunit puno ng bigat. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Ang luha ni Crisanto ay bumabasa sa itim na tela ng kanyang bota. Ngunit sa puso ni Alina, wala nang natitirang kahit isang patak ng awa. Ang lalaking ito, na nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay siya mismong nagbukas ng pinto ng kanyang piitan. Dahan-dahang binawi ni Alina ang dulo ng kanyang uniporme mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Crisanto. Ang bawat daliri ng lalaki na bumibitiw ay tila isang tanikala na napuputol sa kaluluwa ni Alina. Hindi siya lumingon nang dinalanan ng mga pulis ang kanyang binan at ang kanyang bayaw. Ang tunog ng pagpihit ng posas at ang mga huling sigaw ng sumpa ni Doña Felicitas ay unti-unting naglaho, napalitan ng tunog ng kanyang sariling paghinga. Malaya, malalim, at totoo. Tapos na tayo, Crisanto, mahinang sabi ni Alina habang naglalakad siya palayo. Ang kanyang mga bota ay lumilika ng isang matatag na ritmo sa sahig. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa iyo. Ibibigay ko ito sa sarili ko, para hindi na ako muling lumingon sa dilim na iniwan mo. Lumapit si Rafael at inalalayan siya patungo sa labas. Sa labas ng hotel, ang hangin ng Iloilo ay sariwa at mabango. Doon, sinalubong sila ni Attorney Isandro Montefalco. Ang folder na hawak nito ay hindi na naglalaman ng mga banta, kundi ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lupain ng mga dayang hirang ay opisyal nang naibalik sa pangalan ni Alina. Nakuha natin ang lahat, Alina, wika ni Attorney Montefalco na may matapat na ngiti. Ang mga Arieta ay wala ng kapangyarihan para saktan ka o ang sinumang tao sa lungsod na ito. Ilang linggo ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Arieta ay na-foreclose at ang kanilang pangalan ay naging isang babala sa buong Iloilo tungkol sa kasakiman. Si Crisanto ay naiwang mag-isa. Nakatira sa isang maliit na apartment. Sinusubukang mabuhay sa gitna ng kahihiyang kanyang pinili. Samantala, bumalik si Alina sa kanyang probinsya. Hindi siya nagtago. Sa tulong ni Rafael at ng kanyang mga dating kasamahan, itinayo niya ang Sinagtala Center. Ang gusaling yari sa matitigas na kahoy at malalawak na bintana ay naging kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Doon, hindi lamang nila natututunan ang pagtatanggol sa sarili, natututunan nilang muling buiin ang kanilang mga pangarap mula sa mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. Isang hapon, habang naglalakad si Alina sa gitna ng malawak na bukirin ng kanyang mga magulang, yumuko siya at kumuha ng isang dakot ng tuyong lupa. Naramdaman niya ang init ng lupa sa kanyang palad. Ang bawat butil nito ay tila bumubulong ng pagtanggap. Dahan-dahan niyang idinikit ang lupa sa kanyang pisingi. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang presensya ng kanyang ama at ina sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na paghilom. Hindi dahil nakaganti siya, kundi dahil muli niyang nahanap ang kanyang pinagmulan. Sa bawat gabi, nakaupo si Alina sa beranda ng kanyang bagong tahanan kasama si Rafael. Hindi sila laging nag-uusap. Madalas, ang katahimikan at ang tunog ng mga alon ay sapat na. Ngunit sa bawat sulyap ni Rafael, nararamdaman ni Alina ang isang uri ng pag-ibig na hindi nakakasakal. Isang pag-ibig na nagbibigay ng pakpak sa halip na rehas. Handa ka na ba para sa bukas, Alina? Tanong ni Rafael habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. Ngumiti si Alina. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot. Higit pa sa handa, Rafael, ang agila ay hindi na kailangang matakot sa bagyo. Alam ko na kung paano gamitin ang hangin para mas tumaas ang aking lipad. Isang estrangerong lalaki ang laging nag-iiwan ng mga sariwang bulaklak sa gate ng Sinagtala Center tuwing madaling araw,
at ang bawat bungkos ay may kalakip na maliit na sulat na nagsasabing, "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita ang tunay na liwanag." Sino ang lalaking ito na tila binabantayan ang kaligtasan ni Alina mula sa malayo? Habang tinitingnan ni Alina ang mga dokumento ng kumpanya para sa susunod na buwan, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan sa listahan ng mga bagong donor. Isang malaking halaga ang ibinigay ng isang anonymous na foundation. Nang suriin ni Rafael ang source ng pera, natuklasan nilang ito ay nanggaling sa isang trust fund na matagal nang itinago ni Crisanto para sa kinabukasan na sana ay para sa kanilang dalawa. Isang huling mensahe ang nakasabit sa envelope ng donasyon. Hindi ito sapat para sa lahat ng sakit, pero sana ay makatulong ito sa pagbuo ng buhay ng iba. Malaya ka na, Agila. Napatitig si Alina sa sulat habang sa malayo, isang sasakyan ang dahan-dahang umaalis mula sa tapat ng kanyang center. Ang pinakamatinding laban ay hindi nagaganap sa gitna ng putukan, kundi sa loob ng isang pusong pilit na bumabangon mula sa sarili nitong pagkadurog. Ang boses ni Alina ay mahinahon, ngunit may awtoridad habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na training hall ng Sinagtala Center. Sa labas ng malalaking bintana, ang dapit hapon sa Iloilo ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang tanawing tila isang obra maestra ng pag-asa. Sa harap ni Alina, 10 kababaihan ang nakikinig ng may buong atensyon. Ang ilan sa kanila ay may mga pasa pa sa braso, ang iba naman ay may takot pa sa kanilang mga mata. Ngunit sa bawat salita ni Alina, ang takot na yon ay unting napapalitan ng liwanag. Hindi nasuot ni Alina ang kanyang mabigat na military uniform. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa na yari sa tilang abaka, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matikas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na wala ng bakas ng pamamaga, tanging ang ningning na lamang ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Ang bawat pilat na dala nyo ay hindi simbolo ng inyong kahinaan. Pagpapatuloy ni Alina habang dahan-dahang lumalakad sa pagitan ng mga hanay ng mga kababaihan. Iyan ang inyong medalya ng katapangan. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, nandito kayo. Buhay kayo, at handa na kayong lumipad muli. Napatigil si Alina sa tapat ng isang batang ina na maigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Inabot ni Alina ang kamay nito, isang hawak na puno ng init at katatagan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng hall ay hindi nakakasakal. Ito ay puno ng pag-unawa. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang sa labas ay tila isang palakpak ng kalikasan para sa kanilang lahat. Nang matapos ang klase, bumalik si Alina sa kanyang maliit na opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, naroon ang brooch na yari sa pilak na hugis agila. Ito ang brooch na winasak ni Leandro noon, ngunit ngayon ay maingat na itong nabuo muli. Kalakip nito ang isang maikling sulat mula kay Nanay Merly na nagsasabing, "Ang mga bagay na nabasag ay maaaring mabuo muli, at madalas mas matibay pa sila kaysa sa dati." Ikinabit ni Alina ang brooch sa kanyang dibdib. Ramdam ang bigat nito bilang simbolo ng kanyang muling pagkabuo. "Ma'am Alina, may bisita po kayo sa labas," wika ng isa sa mga staff ng center. Lumabas si Alina at nakita si Rafael na nakasandal sa kanyang sasakyan, suot ang kanyang pang-araw-araw na damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tapat na sundalo ng kanyang puso. May hawak siyang isang bungkos na mga sariwang bulaklak ng kampupot. Ang bango nito ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. "Balita ko, maayos ang naging takbo ng unang linggo ng center," bati ni Rafael na may kasamang matamis na ngiti. "Pati ang balita tungkol sa pamilya Arrieta ay opisyal na. Doña Felicitas and Leandro
were sentenced this morning. At si Crisanto, balita ko ay ibinenta na niya ang huling ari-arian niya para bayaran ang mga danyos sa mga magsasaka. Tumango si Alina. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak ng iba. Tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang kanyang nakaraan sa mansyong iyon ay tila isang malabong panaginip na lamang nawala ng kapangyarihang gisingin siya sa gabi. Dahan-dahang naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa guhit tagpuan. Ang tulog ng kanilang mga hakbang sa pinongbuhangin ay tila isang mahinang awit ng kapayapaan. Huminto sila sa tapat ng malalaking bato kung saan ang tubig ay dahan-dahang dumadaloy sa kanilang mga paa. Alina! Tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti sa ilalim ng liwanag ng unang bituin. 5 taon kitang pinanood mula sa malayo bilang aking opisyal. 2 taon kitang hinanap sa gitna ng iyong kalungkutan. At sa mga nakaraang buwan, nakita ko ang pagbangon mo na mas nagniningning pa sa kahit anong bituin sa langit. Humarap si Rafael kay Alina. Hinawakan ang kanyang 2 kamay ng may buong paggalang. Walang pagmamadali, walang pamimilit. Tanging isang tahimik na alay ng kanyang buong pagkatao. Hindi ko maipapangako na ang buhay ay laging magiging payapa. Bulong ni Rafael habang tinititigan ang mga mata ni Alina. Pero ipinapangako ko na sa bawat bagyong darating, hindi ka na muling tatayo ng mag-isa. Maaari ko bang simulan ang paglalakbay ko bilang lalaking magmamahal sa iyo habang buhay? Hindi bilang iyong tagapaglitas, kundi bilang iyong katuwang sa bawat lipad? Napatigil ang mundo para kay Alina. Ang kanyang hininga ay tila nga ding kaisa ng hangin. Tiningnan niya si Rafael, ang lalaking hindi siya sinukuan, ang lalaking nakakita sa kanyang sugat. Ngunit, mas piniling tingnan ang kanyang lakas. Dahan-dahang sumandal ang ulo ni Alina sa balikat ni Rafael. Ang amoy ng kanyang jacket ay nagbigay sa kanya ng seguridad na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinarama ang bawat tibok ng puso ng lalaking nasa kanyang tabi. Handa na ako, Rafael, mahinang sagot ni Alina. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Handa na akong magmahal ng walang takot. Dahil alam ko na ngayon na ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader ng isang mansyon, kundi ang mga bisig ng taong marunong rumespeto sa iyong kaluluwa. Sino ang batang lalaki na nakita ni Alina sa dulo ng dalampasigan na may hawak na isang saranggola na may tatak ng kanyang lumang unit sa militar? At bakit tila pamilyar ang mukha nito na kamukhang-kamukha ng kanyang ama noong kabataan nito? Habang naglalakad palayo ang dalawa, isang huling sulyap ang ibinigay ni Alina sa dagat. Nakita niya ang isang agila na malayang lumilipad sa itaas ng mga alon patungo sa kawalan. Ngunit sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang kanyang cellphone na nag-vibrate. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero ang nabasa niya. Hindi pa tapos ang lahat, Agila. May mga lihim pa ang iyong ama na kailangan mong matuklasan. Napatigil si Alina, ngunit sa halip na matakot, masinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Rafael. Anumang lihim ang darating, alam niyang hindi na siya muling babagsak. Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Iloilo ay hindi na hudyat ng takot o pagtatago para kay Alina. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang wad na kaharian ng mga Arieta, at sa bawat paglipas ng araw, ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay unti-unti nang nagiging mga pilat ng karangalan. Ang Sinadtala Center ay hindi lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa kung saan ang mga tinig ng mga kababaihang dati ay pingatahimik ay muling umaawit sa ilalim ng liwanag ng araw. Nakatayo si Alina sa beranda ng kanyang tahanan, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa malawak na damuhan. Ang kanyang ama at ina ay maaaring wala na sa kanyang tabi, ngunit nararamdaman niya ang kanilang presensya sa bawat ihip ng hangin
na nagdadala ng amoy ng bagong aning palay. Ang misteryosong lihim ng kanyang ama na kanyang natuklasan ay hindi na isang banta, kundi isang gabay. Isang katotohanan na ang kanyang ama ay bahagi ng isang lihim na kapatiran ng mga tagapagtanggol at ang kanyang pagiging sundalo ay nakaukit na sa kanyang dugo bago pa man siya isilang. Malalim na naman ang iniisip ng aking agila. Isang malambing na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Naramdaman niya Alina ang mainit na bisig ni Rafael na bumalot sa kanyang baywang. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ninanamnam ang katahimikang matagal niyang ipinagdasal. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang ritmo ng kanilang paghinga ay sapat na para sabihin sila ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon, at sa piling ng tamang tao. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Rafael. Mahinang sagot ni Alina. Dati, akala ko ang kapayapaan ay ang kawalan ng giyera. Ngayon, alam ko na ang tunay na kapayapaan ay ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng walang pait sa puso. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang kamay ni Alina at idinikit ito sa kanyang mga labi. Ang halik na iyon ay puno ng paggalang, isang pangako na mananatili siyang katuwang sa bawat paglipad at bawat pagbaba. Ang pag-ibig nila ay hindi tulad ng isang mabilis at mapanirang bagyo, kundi tulad ng isang dahan-dahang pag-agos ng ilog, malalim, matatag, at laging patungo sa karagatan ng walang hanggan. Tungkol naman sa pamilya Arrieta, ang balita ay tila isang malayo at munting alingaunggaw na lamang. Si Doña Felicitas at Leandro ay patuloy na nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng malamig na rehas, habang si Crisanto ay nananatiling isang anino sa malayo, nagsusumikap na mahanap ang sariling kapatawaran sa pamamagitan ng pagtulong sa mga biktima ng kawalang katarungan. Hindi sila kinalimutan ni Alina, ngunit pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa galit na dati ay kumakain sa kanyang pagkatao. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay kanya ng pag-aari. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman ng pangalan o sa kinang ng mga iyas. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pundasyon ng respeto, katarungan at wagas na pag-ibig. Ang isang tahanan ay mananatiling isang longvang kung walang kalayaan, at ang isang babae ay mananatiling biktima hanggat hindi niya natututunang yakapin ang kanyang sariling kapangyarihan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa dagat, isang agila ang muling nakitang pumailan lang sa itaas ng Sinagtala Center. Malaya, matikas, at hindi na natatakot sa anumang unos. Sa wakas, ang digmaan ni Alina dayang-hirang ay natapos na. At sa kanyang muling pagsilang, natagpuan niya ang pinakamagandang tagumpay. Ang mahalin ang kanyang sarili at ang mahalin ng isang taong karapat-dapat sa kanyang danggal.